guys, ako nga pala ang iyong tabat-ching-ching na Pilipina na isanasayan dito sa bansang Kuwait. Charot. Yan na yung intro natin ngayon. So for today's video guys, ito lang kukwento ko lang sa inyo yung bagong viral ngayon about sa isang kabayan natin na dating OFW na umuwi siya ng Pinas para magbakasyon ata or mag for good. Tapos sa kasamaang palad, yun na pala ang maging mitya para mawalan siya ng buhay. So ang kwento, umuwi daw siya sa kanila kasama yung asawa niya. Siyempre may asawa, di umuwi sa asawa. Tapos, yung asawa niya mismo ang kumintil sa sarili niyang buhay. Hindi natin alam kung ano yung buong kwento pa. Bakit nagawa ng asawa niya, nakitilin ang buhay ng kanyang misis. So siguro, as a OFW naman siguro, alam naman natin yung kadalasan nandito tayo sa ibang bansa. Kadalasan yung iba talaga is may maging magkarelasyon, di ba? Kung hindi ibang lahi is kapwa Pilipino. So di natin alam, baka yung si Mister baka nagselos, or si Mister may nakita na something sa cellphone niya, or si Mister may natuklasan na something sa kanya. Baka siguro nadala si Mister sa bugso ng damdamin o galit niya. O di natin alam, baka nakipaghiwalay na si Mrs. or ayaw matanggap ni Mister. O di kaya nalaman ni Mister na kaya makipaghiwalay si Mrs. dahil may iba na si Mrs. O marami tayong mga ganyang theory na bakit nagawa ng isang asawa ang patayin ang kanyang asawa. Siguro nga may malalim siya na dahilan, pero kung ano man yung dahilan niya, sana din niya na ginawa, di ba? Kasi sa harap pa mismo ng mga anak nila, ginawa niya ang ganun nga karumal-dumal na krimen na nagawa niya sa kanyang asawa, di ba? Maiisip natin, bakit mo nagawa sa asawa mo na kitilin ang buhay niya sa harapan mismo ng mga anak mo, di ba? Yung trauma na sinapit ng mga anak mo, yung stress o depression, paano yung mga mental health nila sa habang nabubulol ako. Habang nakikita nila or napagmasdan nila yung nangyayari sa nanay nila na kagagawan mo, di ba? Kung ano man yung away ninyo, sana hindi humantong sa ganung pangyayari. At tayo namang mga babae, kung alam naman natin na may asawa tayo sa Pilipinas, diba, may pamilya tayo nag-aantay, huwag tayong gumawa ng mga bagay-bagay na makakasira sa pamilya natin or makagawa tayo ng bagay na kagagalit ng asawa natin. Kasi di natin alam kung ano yung mangyayari sa atin pag nagalit sa atin yung mahal natin sa buhay, like asawa mo. Kasi pag galit kasi yung tao, maraming mga bagay ang naiisip natin. Maraming mga bagay na nagagawa natin na hindi natin nakalain na kaya pala natin gawin. Diba? Maraming bagay na hindi natin kayang magtimpi dahil sa galit na nararamdaman natin. Pero sana, tulad nga ng sabi ko, sana napigilan ni Mister yung damdamin niya. At sana, nung ginawa niya yon, inisip niya yung mga anak niya, di ba? Hindi lang siya nawala ng asawa, makukulong pa siya, magagalit pa sa kanya yung mga anak niya. Kamumuhian pa siya ng mga anak niya. Kasi imagine niyo naman, masasaksihan nila yung pangyayari doon sa nanay nila, na mismong tatay nila yung gumawa, di ba? Sana, yung ginawa yun ni Mister, no? Naisip niya man lang na may mga anak pa na nangangailangan dun sa asawa niya. Diba? Lagi nating tatandaan na pag galit ang ipairal natin sa puso natin is wala talagang magandang patutunguhan. Diba? Kasi pag galit ang ipapairal natin, wala talagang magandang resulta. Mapunta talaga tayo sa pagkakamali. Mapunta tayo sa kapamakan lalo. Diba? So tayo naman mga OFW, sana nung pag-alis natin, married tayo or taken tayo. So pagbalik natin, ganun pa rin sana tayo. Hindi yung pag-alis natin sa Pilipinas, may asawa tayo, yung pangako natin sa asawa natin. Pagdating natin dito, nakakita tayo ng chatmate, nakakita tayo ng ka-callmate, nakakita tayo ng ka-video call. Tapos nakalimutan na natin na may asawa pala tayo nag-aantay, na may pamilya pala tayo nag-aantay. Kung alam nyo mga misis kayo na may ginagawa kayong kalukuhan dito sa ibang bansa,
siguraduhin nyo naman yung mga kalukuhan nyo na hindi matuklasan ng mga mister ninyo. Kasi oras na matuklasan nila, hindi natin alam kung ano magiging takbo ng utak nila. Papatawarin ka ba? O papatayin ka? Ganun lang yun. Sana bago tayo gumawa ng kalukuhan, pag-iisipan muna natin kung ano yung magiging resulta. Kasi hindi lahat ng resulta ay sasang-ayon sa gusto nating magiging resulta. Tulad niyan, yung masayang bakasyon mo sana para makasama mo yung pamilya, ayun pala yung magiging bangungot ng mga anak nyo, ng mga anak mo. Kasi yung sa point pa lang na nasaksihan nila na nawalan ka ng buhay, sa point pa lang nasaksihan nila kung paano ginawa ng asawa mo ang kitilin ng buhay mo. Napakalaking trauma sa mental health ng mga bata yun. Na habang buhay nilang dadalhin, habang buhay nilang maiisip, mai-imagine kung bakit yun nangyayari sa nanay nila at bakit yun nagawa ng tatay nila. Diba? Hindi natin alam kung anong naging rason ng tatay, pero tulad ng sabi ko, kahit paano naman ano yung magiging rason mo, wala kang karapatan para kitilin ang buhay ng asawa mo or ng kapwa mo dahil lang galit ka, di ba? Marami tayong mga bagay na pwede nating gawin pag galit tayo, pero sana iwasan natin ang bagay na habang buhay nating pagsisihan. Ang bagay na habang buhay na hindi natin maitama na. Paano maitama yung buhay na kinitil mo na? Diba? Kahit sabihin natin pagbayaran mo yan sa kulungan. Kahit ilang taon ka pa sa kulungan, hindi mo maibabalik yung buhay na kinitil mo na. At higit sa lahat, hindi mo maibabalik yung tiwala ng mga anak mo nung ginawa mo yan mismo sa harapan nila. Diba? Kaya pag galit tayo, sana piliin pa rin natin kung ano yung magiging resulta. Isipin pa rin natin kung ano yung magiging resulta pag pinagpatuloy natin ang galit sa puso natin. Sana magawa natin gawan ng paraan na hanggat galit, pwede tayong umalis muna, magpalamig, diba? Saka na tayo babalik pag malamig na yung utak natin. Kadalasan kasi yan, pag galit tayo, ang tapang natin eh. Yung tipong hindi na natin naiisip kung ano man yung pinagsasabi natin or pinaggagawa natin kasi galit lang yung nasa isip natin. Diba? Hindi tayo makapag-judge kung anong nangyari, kung anong sabihin. Basta ang alam ko lang, mali at mali. Na pinatay mo na nga yung asawa mo sa harapan pa talaga ng mga anak mo. Kinitil mo yung buhay ng mga anak mo, ng asawa mo. Tinanggalan mo ng nanay yung mga anak mo. Binigyan mo pa ng trauma yung mga anak mo. Diba? Doble. Yung mga anak mo ang nagsasuffer sa pinanggagawa mo or sa pinanggagawa niyong mag-asawa. Diba? Nakakalungkot.